mga kapatid nating waray. September 2, unang Lunes ng buwan. Burr months na agad. Pero eto yun, sabay sa pagpasok ng Burr months, sinalubong naman tayo ng maulang panahon. Pinaka nararamdaman po yan ng mga kapatid natin sa Samar at malaking bahagi ng Luzon. Dahil naman yan sa epekto ng bagyong Enteng. Pati na rin iyong pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat. Kaya sa ating mga kapatid, mag-ingat po sa mga banta ng baha. Tama, Maui. No? Napakaraming mga lugar ngayon na binaha na dahil sa walang tigil na mga pag-ulan, Mami Chiki. That's right. Paulit-ulit po namin paalala mga kapatid. Stay safe and dry po. Manatili na rin pong updated sa mga balita tungkol sa panahon dito sa TV5 at sa News 5 everywhere. At dahil nga sa ulan na dala ng bagyong Enteng, nagka-landslide at baha sa ilang lugar. Kabilang sa naapektuhan ng landslide, ang Barangay Tisa sa Cebu City. Patay ang 17 anyos na dalagita matapos matabunan ng gumuhong riprap. 9 na bahay din ang naapektuhan ng landslide. Sa Barangay San Jose naman, sa parehong lungsod, 2 bahay ang natabunan ng lupa. Ilang residente rin ang nasawi. 5 naman ang nasagip, kabilang na ang isang sanggol. Sa Naga City, Camarines Sur, umabot hanggang sa tuhod ang tubig. Hindi na halos makadaan ang mga maliliit na sasakyan. Ipinag-utos na ni Naga City Mayor Nelson Legacion ang forced evacuation dahil sa baha. Sa Cavite City naman, umabot ng lampas tao ang tubig sa ilang lugar. Stranded ang ilang residente sa kanilang mga bahay. Sa gitna ng patuloy na pag-ulang dala ng bagyong Enteng, ilang mga lugar na ang nagdeklara ng walang pasok. Ngayong Lunes, September 2. Kanselado ang klase sa lahat ng antas, mapapribado o pampublikong paaralan sa buong Metro Manila ayon sa Office of the Executive Secretary. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa mga probinsya ng Bataan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Camarines Sur. Ganyan din sa Bulacan, Catanduanes, mga bayan ng Claveria, San Fernando at San Pascual sa Masbate, Northern Samar, Cotabato City at Kidapawan. All levels din kanselado sa probinsya ng Sorsogon maliban sa mga bayan ng Gubat, Cuban at Prieto Diaz. Hanggang senior high school lang kasi walang pasok sa 3 bayan na iyan sa Sorsogon. Ang probinsya naman ng Apayao, preschool to senior high school lang din ang walang pasok. Tutok lang dito sa News 5 para sa iba pang updates tungkol sa bagyong Enteng. Okay, muli paalala natin sa mga kapatid natin, stay safe and dry. Ingat po kung hindi kailangan lumabas, manatili na lamang sa loob ng inyong mga tahanan at makinig sa abiso ng inyong mga LGU kung kailangan na mag-evacuate. Okay? Maulan man, syempre hindi pa rin mapipigilan ang pagpasok ng Christmas spirit, especially Burr months na. Yes. Kaya ito, mauunan ho tayo. Fresh sa kanyang defrosting ang tinaguriang Queen of Christmas Carol herself. Mariah! All I wanted for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Christmas, there is
you please, would you all I really need? Would you please bring back baby to me? Yeah, all I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Well, baby, all I want for Christmas is you. All I want, all I really want. Come on. Merry Christmas, everyone. Is you, baby. All I want, all I really want, baby. Thank you for inviting me here, darlings. I love you all, darling. Ang Pinay version natin, Mariah Carey! That's okay, alright. Ana Loren! Vamos! Ana, good morning, good morning. Good morning, everyone. Anong gorgeous mo naman sa umaga. Walk up like this, Oh, Ah. parang hindi yata binabahasa kami. Wala yata ulan doon sa inyo. No? Ikaw lang ang mukhang talagang angelic in the morning. At saka kung may bahaman, tingnan nyo naman, Mami, kasi ang kanyang view. Safe naman pala sa baha. Yes. Elevated. Elevated. Kung matatanda ng mga kapatid natin, si Ana, bumisita na sa atin last year. Siya din yung pangpungat natin sa per months. Kamusta? Nagkaroon ka ba ng mga additional gigs pag per months talaga? Yes Expect po. na to? Opo, I'm expecting that. Yung last year po actually nakapagpa-birthday po ako. Sinabi ko po mag-birthday yung anak ko. Okay naman po. Yay! Ana, maraming salamat for being here. Thank you. Thank you, of course, to our Zoom Mama, sa Ever Reliable. Yes. Ana, anong mga abangan namin sa'yo? Saan ka namin pwedeng i-follow, maging updated with all your gigs? Opo, maraming salamat po. This is Ana Lorraine Rivas Ramos. Ayan po ang official Facebook account ko. At po sa TikTok account ko naman po is Mariah Rain Rivas 19. At eto naman, ang iba pa naming hinanda para sa ating agahan. Eto na, naku, medyo sakto sa tag-ulan. May pera sa labada. Naku, problema natin yan pag rainy season. Yan ang napatunayan na nakilala namin negosyante sa kanyang business na laundry shop. Ang kwento ng Eco Wash. Mamaya, sa Kitang-Kita. At kung naghahanap naman po kayo ng activity ngayong maulan, subukan ang mga board games. Ang benepisyo ng mga ganitong laro sa ating mga anak, pati na rin sa bonding natin sa kanila. Ibibida pa natin yan sa Working Mom. At segue naman tayo sa usapang lifestyle. Ano nga ba ang magandang epekto ng stem cell therapy sa atin? Personal ko yung inalam sa ating chef kay Chiki. At eto, sakto sa mga excited na for Christmas break. Muli na naman magkikijamming sa atin ang OPM rock band na Grace Note. Abangan natin yan, live na live. At para naman sa dagdag na saya, magpasa tayo ng bola. Ang catch, hindi dapat magkalaglagan. Relay dribbling tayo sa ating palarong pampasaya. At syempre, para sa ating mga minamahal na kapatid na team bahay at maraming team bahay ngayon, no? Join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong bet ni today? Team Jess! Ito na pala, ako pala yun. Yes, ikaw yun. Okay, spin move tayo. O, Team Maui! I-comment nyo naman ang inyong bet with your location sa aming Facebook Live. Mamaya, pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Team Jess o Team Maui. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of loan. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Lumubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila matapos sa magdamagang malakas na ulan dahil sa bagyong Enteng. Sa Quezon City, nahirapan dumaan sa Regalado Avenue sa may Commonwealth ang ilang motorista dahil mataas na ang level ng tubig. Baha na rin ang ilang kalsada sa Parañaque City kaya nagdulot ito ng traffic sa may Zapote. May ilang motorista pa ang sumemplang sa baha at pinasok na rin ng tubig ang mga bahay sa ilang subdivision. Habang sa Alabang, sa Muntinlupa naman, binaha rin ang ilang bahagi ng isang mall matapos umapaw ang katabing ilog. Muli, paalala natin sa mga kapatid natin na iba yung pag-iingat. Manatili din nakatutok sa News 5 for updates Yes, para mas tama may yan. idea tayo sa kung ano yung abiso ng pamahalaan ng mga authorities. Ano? Pero ito, segue tayo. Actually, hindi naman masyadong segue kasi pag tag-ulan, mahirap maglaba. Ha? Totoo yan. Kasi nakukulob ang damit. Sobra. Tsaka mahirap magpatuyo, syempre. Ikaw ba metikuloso ka pagdating sa paglalaba? Ay oo, kasi lalo na syempre yung mga damit gusto mo laging malinis. Ayaw mo yung naglaba ka tas naiiwan yung mga stains. Pangalawa, yung amoy. Nako. Napaka-importante sa akin ng amoy kasi for me, ang tao, di ba, it leaves an impression eh. Yes. Minsan nagsisimula yun sa damit natin dahil kahit anong pabango mo. Mhm. Kung mabaho, yung damit mo, mahirap yun i-conceal. Nakakawala ng kumpiyansa kapag Oo. hindi maayos yung pagkakapatayo sa damit Confidence. mo. Oo. Naku, sakto dyan na. Meron kasi ako na-discover na bukod sa malinis ang lababa, eco-friendly pa. Yan, ibibida nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Tag-ulan na. Pahirapan na naman ang paglalaba at pagpapatuyo ng mga damit. Kaya ang iba, diretso laundry shop na para siguradong tuyo ang labada. Sa panahong ito, busy-busy ang Eco Wash Laundry Shop ni Christian. Nakuha namin tong negosyo na to nung merong nag-alok sa amin na ibenta yung business nila na laundry. Oh. Pandemic noon, nung naisipan ko na i-start ito. Hindi ka ba natakot na sasaluhin mo yung negosyo niya? Nagsara nga siya kasi pandemya. Nakita ko yun as opportunity kasi alam ko naman na ang laundry shop, one of the basic necessity yan ng tao. Kasi araw-araw may sinusuot tayo. So, araw-araw may mga customer or may mga clients tayo na kailangan magpalaba ng damit nila. Sinalo ni Christian ang 2 set ng laundry machines sa halagang 150,000 pesos. At para walang upa, sa garahe sila naglalaba. Yung part ng income ng laundry business, actually siya na rin yung nagpo-cover na expenses sa household namin. din. Okay. Available ang Eco Wash for drop-off at pick-up and delivery gamit ang social media. Ang kanilang bentahe, ang murang singil sa pagpapalaba na aabot lang sa 25 pesos kada kilo. Habang aabot naman sa 30 hanggang 50 pesos per kilo ang ibang uri ng labada gaya ng maong, bedsheet at comforter. Pero bakit nga ba Eco Wash ang ipinangalan ni Christian sa kanyang negosyo? Eco Wash dahil first, economical. Isa kami sa mga laundry shop na mura ang base fee sa pagpapalaba. At syempre, eco, since meron kaming mga staff na expert sa ginagawa nila. Since expert na sila sa ginagawa nila, napapanatili nila na pulido yung mga materials na ginagamit nila. Lalo na, syempre, tubig, di ba? Yes. Tingnan nga natin kung papasa rin akong staff ni Christian. May strategy ba ng pagtitiklop ang mga laundry shop? Actually, ang maganda doon, uunahin mo yung mga madadali at malalaking mga damit Items, okay. para siya yung magiging base ng laundry pack natin. Pero dito ako interesado, ano ba yung tamang pagtiklop sa mga t-shirt? Halimbawa. Ayan, sa tamang pagtiklop, syempre, kailangan mo munang buksan siya. Okay, pang Zumba. Paborito natin ito. Pabaliktad. Pabaliktadin mo siya. Iwasan mo yung gusot siya para pagka nasalan siya dito, hindi gusot pag Hindi tinanggal ng gusot. Tama yan. Okay. Ano? Pwede na akong gumawa ng sarili kong laundry shop. Kada araw, alam nyo bang nakaka 150 kilograms na Christian? Pera pa yan tuwing tag-ulan na umaabot ng hanggang 250 kilograms per day. Kaya kitang-kita sila ng 50,000 hanggang 100,000 pesos kada buwan. Huwag sila matakot sa pag-start ng negosyong laundry. Kailangan ay alam mo kung ano yung ginagawa, tsaka alam mo kung paano mo siya palalakihin.
Likas sa ating mga Pinoy ang pagiging malinis. Kaya ang mga negosyo gaya ng paglalaba, walang pinipiling panahon. Ang kailangan lang, matinding tiyaga para bumula ang kita. Thank you, Jess. Ito naman po, want to sawa ang pagpipili ang board games sa ibibida namin dito sa Working Mom. Yan po ang gaming library na talaga namang patok sa mga kids. Kasama natin live na live sina Hans Fernandez, owner ng gaming library, at marketing head na si Ella Bugayong Pabellano. Hello! Good morning mga kapatid! Morning! Okay, kailan nabuo ang gaming library at saan kayo nahahanap? So mga 13 years na kami. Wow. Medyo matagal-tagal na. At may mga store kami sa malls na pwede niyong matry yung mga laro natin. Meron ba kayo sa Makati? Parang napuntahan ko na kayo. Sa Greenbelt 5. That's right! I think nakabili na ako sa inyo kasi ito yung may mga tables din, di ba? Yes, Na apo. pwedeng, okay, so paano ang proseso ninyo ng paggawa nitong mga board games, puzzles? Pinipili nyo, kinocurate nyo ba? Yes. Pinipili namin. Tapos dati, kung ano yung nagugustuhan ko, yun yung pinipili ko. Pero ngayon na may anak personal na. preference. Oo. Oo. Pero ngayon na may mga anak na ako, yung mga anak ko yung pinang-test namin. ng mga Ilang games. taon ba ang mga anak mo? Isang 7-year-old, 3, and then 1. Saya naman. Okay, so tell me more about what we have here at bakit ito yung naisipan yung negosyo. Okay, so we have different games here for different ages. So like this one sa mga younger kids, yung mga preschoolers, pababa. Pwede kay Ilyo yan, mga ganon. Okay. Tapos we have, so as we go there, mas older naman yung Mas kids. matanda na pwede. dito. Yeah. Okay. Tell me how to use this kasi ito nakalagay, stick stack. So paano to? Bali, ilalagay nyo lang po yung stick gamit ng isang kamay. Okay. Tapos kailangan nagmamatch yung kulay na yun lang itatamaan niya. Okay. Kailangan ba sa ilalim? Hindi. Kailangan sa ilalim or pwede sa ibabaw. Pero kailangan yung kulay parehong-pareho. Pareho, ganyan. So kunyari ito yung orange, tumatama siya sa puti. So hindi siya pwede. Kailangan ganyan. Yan. Yan. Ay, ang Ito yung puti galing. tumatama din. So So, pwedeng hindi din. ganito. Ayan. Parang siyang reverse pickup Parang sticks. reverse pickup stick siya. Ganun. Napakahusay naman. Okay, ano palagay nyo ang dahilan kung bakit patok na patok ang mga games pa rin na ganito? Siyempre, ang kalaban talaga natin dito ay yung mga tablets, mga games na sobrang high-tech na, konting flicker lang ng kamay mo, nakukuha mo na. Pero ito kasi, this is what we call na classic old school style of games. What do you think is the benefit? Sa akin, iba pa rin talaga yung nagkikita-kita yung mga, especially mga bata, pag magkakapatid, naglalaro sila ng harap-harapan. Tapos, syempre, nung galing din tayo dun sa pandemic, dun sa mga lockdown, na iba rin yung hinahanap ng mga tao na nagtatawanan sila face-to-face. Oo, totoo yun. Tsaka kasi iba yung bonding kapag nagkakatinginan kayo tapos sinasight mo yun. Sige, pag sa akin dyan, mami, wala ka exercise. Parang gano'n, di ba? Parang gano'n eh. Kasi ako talaga, fan ako ng ganito. In fact, I think maganda po mga kapatid kung nanonood kayo, kung may chance kayo no, na makabili ng mga ganitong klase ng games, ilagay nyo, may isang sariling room siya. Parang gaming room ninyo. Tawagin ko nga tong kapatid ko na to na lagi kong kalaban pagdating sa ganito. Matalino kasi siya, kaya mahirap talaga. Okay. Mahirap. Sige na, gawin mo nga to. Ang kailangan? Ang kailangan dito, mabagsak mo lahat. Mali pala. Baliktad pala. Walang babagsak dapat. Ilan kami dapat naglalaro? Pwedeng 2 to 8 players itong game Tapos na to. ito, ano naman to? Bakit may pa ganito? So yun mas challenging. yan, So kailangan isuot mo siya. Oo. Tapos ihuhook mo ganyan. yes, but tapos, kukuha kayo ng cards. Yes. So kung ano yung nasa card, yun na ang pattern, gagawin Yun mo. yung gagawin mong pattern. Kuya, laka! Ang hirap. So dapat nasa Nasa ulo mo, para siyang yung kamay mo construction nasa crane. likod. Ay, Diyos ko, Lord, ang saya! Ayan. Bakit sa leeg ko na pupunta? Just ilagay ko sa'yo. Hindi ako na maglalagay sa sarili ko. May trust issues ako. Kaya pala walang jowa. Ganon! Yung mga kapatid natin dyan na may trust issues, perfect po ang larong ito sa inyo. Okay, so anong gagawin? Doon, kukunin natin doon. So ito Kuha yung... card. Kung anong mapili natin. paunahan kayo dito. Bali, Okay, so eto, yung light blue. yung light blue na L ang kailangan kunin. Tapos saka yung bilog. Yung bilog na red. Kunin Tapos mo, dali, paunahan sige kayo nga. Pero kailangan yung... Sabay kami? Sabay kayo. Sabay! Dito Doon ako sa kabila. Game, 1, 2, 3, go! Boy! Malis ka dyan!
talaga. Ay, pamili po ako nito, ha? Ito pa, pamili po ako nito. Jess, ang ganda. Nakuha ko. Cute ka pa din, Jess. Cute ka pa din. Nakuha mo ang bola pero hindi ka Sira nanalo. Ay, apaka-cute nitong game na to. Ito pang ilang taunan to. Ay, ito pala. Ay, hindi pala yan. Ito siya, yung lifted party. Oo. So, pag ganito, magkano yung ganito? Nasa mga 1-2 po siya. Uy, alam mo, hindi mo mababayaran ng klase, ng bonding na magkakaroon kayo ng Yes. pamilya ninyo sa ganito. At kung marunong kayong mag-alaga, no? Ano ba yung mga proper ways na parang simple steps paano mo pwede itong kumbaga parang maitago, ma-maintain? Oo. So, unang-una, tinuturo namin sa mga bata, kailangan iligpit muna pagkatapos maglaro. Kailangan siguraduhin ligpitin kagad. Tapos, kasi parts na baka mawala. Tapos meron din tayong yung mga shelf, ilalagay lang po natin siya. Madalas po mas magandang nakapahiga. Kasi para yung lahat ng parts naka-spread out po siya. Ay, ang gandang tip na yan, Yun. So madalas pinapatong-patong sila pag ganun sa sa shelf o sa cabinet. That's right. Okay, tawagin ko lang si Mama Chiki and Mama Maui na magka-try. Ay, nainggit. Ay, nainggit. Ay, sige. Ako maglalagay, Maui. Ay, hindi. Ganyan mo, Mama, kasi nang... Wait, pero tama ka sinabi mo kanina. Laki pala ng ulo Medyo ko. maganda mag-invest sa ganito, not because gusto mo lang maglaro, pero ako personally, bumibili ako ng maraming ganito kasi sobrang na-enjoy namin ang mga barkada ko. Tapos, kahit yung mga pamangkin ko, na-enjoy nila hanggang ngayon. Alam mo kasi sa mga panahon ngayon, si Jess sa mga ganyan nila Ma'am, dalihan mo na mag-una kayo, Rani. Yung blue, yung blue. Yung blue dapat. Jess, Ayun, patigyan mo Mawi, sa dilaw ka, Mawi, sa dilaw ka, Mawi. Dadalhin. Mama, dito, tapos ilalagay mo, kailangan mapwesto mo po na gano'n. Mawi, sa dilaw ka, sa dilaw, Mawi. Habang nandyan sila, saan namin kayo mahahanap? Ano pwede namin i-follow? Pwede niyo po kami follow sa at Gaming Live sa Instagram. Meron din po kami sa Facebook, Gaming Library. Tapos for our stores, meron kami sa Greenbelt 5, sa Shangri-La, SM North EDSA, and Uptown Bonifacio Mall. Mama, kitang-kita nila ang paghihirap mo sa game na to. Pero tingnan mo, yung pagka-competitive ng mama ko talaga. Tapos yung bilog na lang. Yung bilog na lang, Mama, ilalagay mo na po. Amazing! Maraming salamat! Cass and Mommy Ella ng Gaming Library. And obviously, patok na patok sa amin ang mga dala ninyo. So, pa-order ako. Yung pang 3 years old and up. Yes, Mama! Ayan na! Lapit na! Mama! Mama, bibiling ko yan para sa'yo. Bibiling ko. Bibili tayo, Mami. Sa loading si Kat, sabay-sabay natin sa lubugin ng Vermont. Sabay dagdag saya at giti kasama ang Grace Note. Makikijaming tayo sa kanila. Live! Mama, ikaw na! At sa Check kay Chiki, pag-uusapan natin ang stem cell therapy at ang epekto nito sa katawan. Sige, tutuloy lang ho namin yung paglalaro dito, ha? Huwag kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Kapag may bagyo, syempre madalas po ang pagbaha. Kaya nagpapaalala na po ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa banta ng leptospirosis. Nakukuha ang sakit na yan sa bakterya na galing sa ihi ng daga na madalas humahalo sa tubig baha. Payo po ng DOH, huwag basta-basta lumusong sa tubig baha kung kaya namang iwasan, lalo na kung may sugat kayo sa paa. Kung lumusong man, agad maghugas ng tubig at sabon. Kumonsulta din kayo agad sa doktor o health center para mabigyan kayo ng antibiotic. At sa mga habol naman, pumasok ngayong umaga, sinuspende na po ang Malacanang ang pasok sa lahat ng antas sa buong Metro Manila ngayong araw. Kanselado na rin ang trabaho sa lahat ng opisina ng gobyerno.
Mga kapatid, siguraduhin pong may baon kayong payong. Patuloy kasing magdadala ng ulan ang Tropical Storm Enteng sa ilang bahagi ng bansa habang binabaybay ang dagat sa may Polillo Islands. Huli itong namataan 100 kilometers north-northwest ng Daet sa Camarines Norte. May taglay itong lakas ng hangin 75 kilometers per hour at bugsok aabot sa 90 kilometers per hour. Nananatiling nakataas ang signal number 2 sa Cagayan, Polillo Islands, pati sa northeastern portion ng Camarines Norte at Camarines Sur. Nakataas din ang signal number 2 sa northern portion ng Apayao at Aurora at sa eastern portion ng Quirino, Isabela at Kalinga. Umabot na sa second alarm ang sitwasyon ng Marikina water level. Kanselado na rin ang klase at opisina sa buong lungsod. Para kumustahin po ang sitwasyon, nasa linya ng telepono si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Magandang umaga po, Mayor. Yes, Sir Chiki, magandang umaga sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Okay, Mayor, nabalita nga ho natin, tumaas na yung water level dyan sa Marikina River, second alarm. Pero bigyan niyo ho kami ng ideya sa sitwasyon on the ground dyan po sa inyong lungsod. Tuloy-tuloy ang malakas na pagulan, napakadilim ng kalangitan. Narito ko, tinitingnan ko nga ang Marikina River, napakabilis ng pagtaas ng tubig. Dagdag dito ang malakas na dahil sa malakas na pagulan, hindi lang sa Marikina, dagdag dito yung malakas din pagulan sa paligid na kabundukan sa Marikina. Yung mga nasa San Mateo, Montalban, Antipolo. Lahat ng tubig na yon ay dito bumababa at dumadaan sa Marikina River. Kaya nakita natin ngayon ay nasa second alarm na tayo. Wala pang isang oras, kanina itinaas natin ang first alarm. Ngayon ay nag-second alarm. Inaasahan namin magse-third alarm pa tayo sapagkat hindi humihina ang pagulan at pagkos ito ay tuloy-tuloy at malakas pa rin. Nag-preemptive evacuation na tayo. Bukas na lahat ang ating evacuation center. Pati yung ating mga doktor at nurses nasa mga evacuation center para doon sa mga dumarating na mga matatanda, bata at mga babaeng buntis na kailangan magpa-konsulta o magpa-check up dahil sila'y vulnerable sa ganitong panahon. Ang ating kapulisan, ang ating Bureau of Fire ay katulong na rin po sa preemptive evacuation at kung kinakailangan mag-rescue ay sila rin po ang makakatulong natin kasama natin ang Philippine Coast Guard na narito na rin po sa Marikina ngayon. Mayor, balikan ko lang yung binanggit nyo kanina, inaasahan nyo ilang oras na lang din or nakikita ninyo yung posibilidad na umabot ng third alarm in a few hours. May kukumpara ba yan dun sa nangyari ng Bagyong Karina? Kasi mabilis din yung naging pagtaas ng tubig ng mga panahon na yon. Ang napapansin namin po ngayon, mas mabilis ito kaysa sa Karina. Ang Karina, every hour ang taas ng tubig. Pero ito hindi, within an hour. Nag-first alarm at nag-second alarm tayo within the same hour. Kaya nakita natin, ito ay mas maraming tubig ulan ang dala nitong bagyong ito kumpara dun sa Bagyong Karina. Maaaring ang Bagyong Karina ay malakas ang pagulan, pero ito mukhang mas malakas. Hindi lang dito sa Marikina ang pag-ulan na aming binabantayan. Kundi malawak yung area na mayroong pag-ulan na nagaganap. At lahat ng tubig na yan ay dito bumababa sa Marikina River. Mayor, traffic advisory po para dun sa mga nagsisiuwian na yung lumabas at babalik at saka yung mga usually bumabaybay dyan sa banda sa inyo, meron na po bang mga saradong mga daan? Ano po, kung una po ay ang nadadaanan po natin pa rin ngayon ay itong Marcos Highway at itong ating main thoroughfare, yung A. Bonifacio Avenue at yung kahabaan po ng J.P. Rizal ay nadadaanan pa rin po. Kung sa bandang Katipunan Street po, meron pong Katipunan Street dito sa Marikina po, sa barangay ng Constitution 2. Ina-advise po namin na iwasan na po yung pagdaan po sa lugar na yun. Meron po tayo mga ilang kalsada na binabaha po ngayon, pero mga secondary road po ito. Meron naman silang mga alternative road o bypass road na po pwedeng daanan.
Opo, Mayor, nabalitaan namin na may sunog din po sa Barangay Santa Elena. Update po doon at pati na rin ang update tungkol sa mga brownout na laging kaakibat naman kapag meron tayong ganitong klaseng bagyo. Opo, nag-fire out naman po na yung ating yung sunog po. Nakakalungkot nga lang na tapat po sa ganitong pagkatao po. Yung brownout po, nakikipag-coordinate po tayo sa Meralco at sinasabi po namin, may advice po sa barangay level yung brownout. Rotational po kasi gagawin po nilang pagsasara po ng kuryente. Lalo na po yung mga nasa flood-prone area. Ito po yung sa barangay ng Kapok, sa lugar ng Padubad. Para makaranas po ng ng brownout. Yung nasa Libis, Bulelak po, sa barangay Malanday po, yung baybay ng ilog po doon. Yung Provident area po, ito po ay nawawalan din po ng kuryente dahil nga precautionary po dahil lumulubog po itong area po ito. Okay. Saka po yung iba po nating mga barangay po dito sa Santa Elena, yung Mountain View Village, yung po sa Tangerine Street, sa Kusundos, yung Champaca area po sa Barangay Fortune. Mataas po yung area pero mayroon pong creek doon na umaapaw po. Pinabantayan din po natin sa mga lugar na ito. Meron po tayong dinispatch na mga open reposition, naka-preposition ng mga rescue equipment at personnel po sa mga nabanggap yung lugar. Ini-encourage po namin ulit aking sasabihin na paulit-ulit po talaga. Mabuti pong mag-preemptive evacuation po tayo. At kung yung mga gamit po natin, huwag po nating ipaghintay na may tubig na po, saka natin ililipat or kaya ilalagay sa second floor ng bahay. Suggestion po namin, ini-encourage namin, gawin na po natin ngayon habang wala pa po talaga ang tubig baha. Okay. Maganda mga paalala yan, Mayor. Pero matanong ko lang, Mayor, kapag ba yung may certain alarm level na nare-reach yung Marikina River, meron ba yung matic na action? Halimbawa, umabot ng second alarm, automatic na dapat evacuation na sa mga ilang area dyan sa Marikina? May ganun ba yung kaakibat na action? May protocol tayo, Sir Jester, na sinusunod tulad ng ganitong second alarm, preemptive evacuation nasa pagpapasya at pag-iingat ng ating mga kababayan kung nanaisin na nilang lumikas sa kanilang lugar, matapos nilang i-secure yung kanilang mga gamit. Ako, suggestion ko po talaga ay yung para hindi maulit yung karanasan ng Marikina nung Sarina. Kung sila ay may mga batang maliit, yung may sakit, may mga babaeng buntis o kaya matatanda, ay mag-preemptive evacuation. Kasi wala pa po na tubig baha sa kanilang lugar. Okay. Maraming salamat po sa oras ninyo, Mayor. Alam ko busy kayo ngayon. Ingat po kayo dyan. Again, Marikina Mayor Marcy Chodoro. Kapag sinabing stem cell therapy, iniisip agad ng karamihan ay mahal. Pero worth it nga ba ito sa presyo? At ano ang epekto nito sa pasyente? Pag-usapan natin yan sa Check kay Chiki. Dahil sa makabagong teknolohiya, napakarami ng innovation sa medisina, lalo na sa larangan ng skin rejuvenation at anti-aging. Mga kapatid, ngayong araw na to, pag-usapan natin ang stem cell therapy at kung paano ito nakakatulong na manatiling glowing and youthful ang ating balat. Dito lang yan sa Check kay Chiki. Ang stem cell therapy ay ang proseso ng pagpapalit o pagsasaayos ng nasirang cell ng katawan. Habang nagkakaedad kasi tayo, nasisira at nababawasan ang mga ito. Stem cells is like the queen bees, the super bees which can regenerate every part of every organs. As you age, you're going down so fast that by the age of 18, you only have 45% left. And by the age of 30, you only have 25% left. And I say you don't exist, that means you will die if you don't have stem cells. By the age of 60, you only have 5% left. If you want to live longer, you must have stem cells in your body. So I'm already so alarmed because I think I'm nearing the 5% mark. What do we do? How do we make the number go up? You all can't stop aging, but we can
do a reversal of age. Reversal of age. That means you become younger. The age of your organ become younger. Exciting. How do you do that? Yeah. You do a replacement of the targeted organ cells. Karamihan ng stem cells ay makikita sa ating bone marrow o kaya naman sa umbilical cord ng mga sanggol. Mayroon din naman sa ibang parte ng katawan, pero nakadepende pa rin ang paggamit ng stem cell sa compatibility nito sa organ na nangangailangan dito. When you talk about regenerations of the eye, the brain, the liver, the kidney, you can't kill another human to treat the human. So obviously, you have to use it from animals. But here the animals which will be used, in our case, will be from sheep and rabbit and the SPF. What is SPF? Specific pathogen free. That means they do not have virus and bacteria, and they are US FDA approved. We have a preconceived notion that this is dangerous or using animals instead of humans to treat us. How do you address that? Almost all the medicines out in the market are coming from animal sources, plant sources. So that means stem cells coming from animal sources, especially rabbits, and those which are viral or virus antigen free sources. When they enter the body, they won't ignite any hypersensitivity reaction because they have been controlled really well. Dahil nga ang stem cells ay may kakayahang mag-regenerate ng organ cells, ginagamit na rin ito para masolusyonan ang iba't ibang skin condition. We're living in a tropical climate, so we get to have dry skin, atopic dermatitis, contact dermatitis. We also have stress urticaria because it's an underrated and overrated word. So stress urticaria happens the moment you inhale something, you are subjected to stress and so forth, then a lot of rashes comes out. There's also acne in various body parts. So there's also open pores, oily skin, and there's multiple those layers and cases of skin ailments. So talagang from the simplest complaints like acne, pigmentation, fine lines, wrinkling, hyperpigmentations, melasma, all of those, even sagging skin. Matapos ng masusing proseso para makuha ang compatible stem cell para sa target organ, simple na lamang ang huling step na pag-i-inject nito sa balat. Kaya naman talagang mayroong pag-asa para sa iba't ibang skin ailments na akala natin wala ng lunas. Talagang tuloy-tuloy lang ang pagbabago ng teknolohiya kaya tsak na marami ring magiging pagbabago dito sa larangan ng health and wellness. Kaya lagi kayong tutok dito sa Check kay Chiki. Ibang klaseng experience talaga yung makausap mo si Dr. Mike Chan. Actually, pwede kang tumahimik lang at magsasalita siya the whole time dahil ang daming laman ng utak niya. Pero ma-absorb mo lahat. Ang dami niyang, oo, kasi very, talagang yung pagkwento niya is pang layman, yung pang ordinaryong tao. Yes, maganda. So yung pag-explain niya nga na kung paano yung mga cells natin, syempre, habang tumatanda tayo, tumatanda rin sila at yung usefulness, yung effectiveness, bumababa din. So anong gagawin? Papalitan. Parang yun yung pinaka-idea. At yung buong katawan mo, pwede mo i-target. So, ang pinag-usapan namin dahil sa Check kay Chiki, tayo ay concerned sa ating wellness and sa ating sa skincare, ganyan. Pwedeng-pwede din. Pwedeng oral, no, Mami Chiki? Pwede rin. So, ang gusto rin ni Dr. Mike is maging abot kaya sa mas maraming tao. Yun din si Dr. G, Dr. Gisela, sabi niya, yun din naman ang kanyang gustong mangyari is maging mas accessible sa Pinoy. Kaya, aabangan natin and eventually lahat tayo makaka-benefit na sa ganyan. Self-therapy. Thank you. Maraming salamat ulit, Dr. Mike and Dr. Gisela, sabi niya. Maraming salamat din kay Mami Chiki. Siya yung magiging game master din natin mamaya sa ating palarong pampasaya. At mamaya, malakas ang teamwork at pabilisan ang labanan sa relay dribbling. Hirap pala. Parang mga turtle tayo dyan mamaya. Ngayon mo lang nakita yung video. Ito pa, mamaya sa ating pagbabalik. Tayo ay muli nilang mapapangiti sa kanilang awiting handog ang performance ng OPM rock band na Grace Note. Abangan! Woo! So exciting! Wag po kayong alas. Magbabalik pa ang iyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid!
nasaktan. Huwag kang matakot dahil balang araw ay mapapangiti. Balang araw ay mapapangiti. Balang araw may mapapangiti. Huwag kang magpapaasa. Huwag kang magpapaasa. Huwag kang magpapaasa. Kung pwede lang, huwag mo akong paasahin. Pagod na akong maging iyakin. Balang araw ay mapapangiti. Balang araw ay mapapangiti. Balang araw ay mapapangiti. Balang araw ay mapapangiti. Balang araw may mapapangiti. Balang araw may mapapangiti. Great show! Great show! Good morning. Welcome back. Welcome back. Mga rainy day vibes. My gosh! Ito yung habang umuulan, tapos nagmamaneho ka eh. Mama, Dapat Max. sila pakinggan mo. Match kayo. Usap talaga yung masama. Cute! Yeah, perfect. Oo. At least nakakalma yung mga nanonood na ngayon sa bahay. Safe at home and dry, di ba? Listening to Grace, no? Oo, at meron ng mga umiiyak kasi na-touch. At nakaalala dahil ang bago niyong single ay Balang Araw ay Mapapangiti. Bakit naman grabe yung hugot? Huwag raw paasa kasi. Kaya actually yung song, para siya sa mga single na takot ng umibig ulit. So Makapagturo. Para sa akin ba it's a yan? reminder din na parang, alam mo yun, minsan kailangan mo lang din bigyan ng chance yung puso mo and don't give up on love kasi hindi mo malalaman kung andyan na yung para sa'yo pag di mo sinubukan. So, Kaya pala, balang araw ay mapapangiti. pero binago nyo sa dulo. Balang Balang araw may may magpapangiti. Parang nag-i-noticed. Siyempre, pinakinggan niya talaga kasi para sa kanya talaga yung piano. Sabi ko na narinig ko yun. Hindi. Alam mo si Jess, sa totoo lang, mukha lang walang puso, pero maraming hugot din yan. What's next for Grace Note? Yung song na to, ka-collaborate namin si Zel Bautista ng December Avenue. Kaya yung kanta napaka-emotional. Yes, now I hear it. That's Yes. the influence pala. Iba rin talaga, Mama, kasi ngayon, di ba, they say collaboration is king. No? Ibig sabihin, marami tayong, kasi Grace Note sounds very familiar, yet you're adding new flavor. Yes. Intentional yan? Are you doing more collaborations with other artists? Yeah, actually we enjoy collaborating talaga. So kung ano man yung dumating at may kaibigan namin sa industriya, Nice. there's a possibility na
Yeah, we'll be doing more in the future. Pero ayun, Hazel yung latest namin nakasama sa song na to. Kaya rin namin hinabaan yung title kasi pansin niyo yung December Avenue mahaba lagi. Yes. Yung title pa lang may kwento So na. may flavor agad, title pa lang. Andun na yung Hugot ka agad. vibe. Ang ganda. Okay, Eunice, what is next for Grace Note? Kwentuhan mo kami. Meron ba kayong mga upcoming shows? Yes, actually, if you want to be updated about Grace Note, you can just follow us on our socials. We post our gig schedules there. So, ayun, sa Facebook, sa X, ayun. Hanapin nyo lang yung gig schedule namin. At meron kaming special news to everyone, lalo sa mga nakikinig sa Grace Note. Maglalabas kami ng vinyl next month. Wow! Yes. Oh my God! Sorry, Mommy, ang lakas. Oh, no, wait lang. Wait, it's already September, so this month. September! Wow! Ano siya, sa Backspacer. Wait, So, this is your pwede first? naman- This Yes, is your first ever. vinyl? Oh Yeah. my God! I love Available na daw for pre-order. Yeah, you can pre-order now kasi limited lang siya, guys. So there are songs there na hindi nyo maririnig ever digitally. Doon nyo lang maririnig sa plaka. Excited yung si song. brother. So yeah, it's very limited. Mas iba talaga yung sound no pag vinyl, ano? Iba! Yes. So if you're a fan or kung nagko-collect ka, so sobrang sulit pag kinuha nyo. Bakit kayo napunta doon sa Oo vinyl? nga, so how does it feel na magkakaroon kayo ng vinyl record na? Siguro kasi na-influence kasi kami ng manager namin, mahilig siya sa vinyl. And then, I think since 16 years na rin, it's kind of like a celebration na rin. Tribute na rin, like sa listeners, parang regalo na rin namin sa inyo. Your sound is bagay na bagay pang vinyl kasi, di ba? Ano mga lalaman niyo ng vinyl? Classic. Sa vinyl na to, ano yung tracklist? Pwede ba? Pwede ba sabihin? There are songs na kasama dun sa EP na nilabas namin, Isa na at Walang Katapusan. But there are also songs na dun nyo lang maririnig sa vinyl. So it's very exclusive. Hindi namin siya i-release digitally. So if you have that, dun nyo lang siya talaga. Although, nung bata ka, naaalala mo yung mga vinyl records ng nanay at tatay mo. Ganyan. Yeah. Ay, salamat. It's nice. It's nice ang ganda lang isipin na meron ulit. Kasi nawala na eh. Parang iba kasi yung feeling if you're a fan, tapos may hawak ka. So something, it's very special. Iniingatan mo. Yes, na sobrang gusto mo, like if you have a favorite album or ano, diba? Iba yung feeling na hawak mo siya, tapos binabasa mo yung lyrics. At saka alam mo, really, even in this modern day and age, marami na rin nagva-vinyl ngayon. Na mga millennials and even the younger generation. So napakaganda na kayo, nag-ano to yung vinyl, di ba? Actually, Sana more OPM artists will do that. Puso na rin kasi yung mas vintage stuff. Yeah. Let's ask these guys, is the recording process different? Pagka-vinyl na. Yan. Sa mastering lang yata na Okay. So walang naiba. Pagdating sa studio, ganun din. It's the quality. Yung quality talaga. Iba yung... May ibang texture. Kasi diba sa vinyl sinasabi nila na para kang pag-play mo yan, para kang nakikinig ng live. Yes, exactly. So, Parang mas nasa ramdam harap yung mo. hugot nila. Yung... Mas ramdam mo yung hugot. As in, hindi matatago yung kung merong mga tinatago ng digital. You hear everything. At saka siguro as an artist, iba rin yung feeling na, oh my gosh, nasa vinyl tayo. Yes. Diba? Kumbaga para kang nai-immortalize yan. Kasi mga vinyl, di ba, meron yan The Beatles, meron yan Carpenters. Pero ito may Grace Note na. I'm so excited. Mamaya I will head out. Pre-order now. Next, gusto ko may CD, ha? CD naman. Cassette tape. Cassette tape. 8-track. 8-track. Pwede. Okay. Okay, thank you very much again, Grace Note! Grace Note! Okay, at sa aming pagbabalik, pasahan pero bawal laglagan. Sino kaya sa Team Jess at Team Maui ang magiging MVP? Abangan natin yan sa palarong Pampasaya. Tuloy-tuloy lang ang Good Vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
morning, kapatid! At dahil maulan ang panahon, perfect time ito para mag-bonding at maglaro sa loob ng inyong tahanan. Para sa mga palaro, tumutok lang dito sa... Palarong Pampasaya! Alright, pasahan ang bola with a twist tayo this morning para sa mechanics. Ito po, panoorin natin. Palarong Pampasaya. Relay dribbling ang mechanics. Battle of two teams pa rin sa larong ito. Magbabato-bato pick ang leaders ng bawat team para malaman kung sino ang mauuna. Ang goal, ipapasa ang bola sa susunod na player. Ang twist, kailangang ipadaan sa mga kamay at braso na nakapasulong at lumagpas sa ulo. Hindi dapat mahulog ang bola habang ito'y pinapasa. Kapag nasa huling player na ang bola, gagawin ulit ang task pabalik sa unang player. Ang team na nakagawa ng challenge sa pinakamabilis na oras ang siyang panalo. Alright, ang team na makagawa ng task sa pinakamabilis na oras ang mananalo. So una, ipapagbato-bato pick natin si Jester at si Maui. Go! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Okay. So ano kayo? First or second? You choose kayo muna. Very smart. Manunood muna sila Maui, Team Jester, Justin, Eunice, and EJ. Okay? So once, and then Eunice about face, tapos babalik yung bola. Sa-timing natin. Okay? We will time it. Pabalik. Hindi marunong mag-strategize. Gusto mo nang manood sa amin. Oo. Para ma-intimidate ka nung ba yun? Matalo kayo eh. Nakita yung mga Alright. Lahat tayo manood. Connect. Dikit. Team bahay na boto kay Team Jess. Cheer na. Timer ready? And 3, 2, Dikit, 1. Go! Diyan pala. Go! 2 seconds. 3. Okay. Third round. Sabay. Alright. Let's see Team Maui, Dimples, Jazz, and Tatsy. Bahala kayo Okay, nice. Same. Take your lead. Dahil reklamo, matatalo rin naman. Let's see if we can beat 19 seconds. Same. Mauna ka, Pagdating Mau? sa dulo. Uy, angkor. Mas matangkad ka eh. Okay, ayun. May strategy. Can you do this in 19 seconds or less? In 3, 2, 1, and go! Let's go, Team Maui! Wait! Mer time! 10, 11, Panalo pa kami! Parang klaro! Uy, sabi stretch yung arms! Biglang ganun eh. Ikaw ng dalaya, okay na? 14 seconds versus 19 seconds. Yun na! Madali naman natin doon. Ito, bagay naman sa ano. Gawin mo. Sa outfit. Alam mo. Balita. Simpa mo yan. Simpa mo yan. Okay. Nakaisa na si Team Maui. Sorry na lang. Sorry na lang. Ang bumoto sa Team Maui, oh. Thank you po sa lahat ng bumoto sa Team Maui. Meron pa po kayong 4 days para bumoto ulit sa akin. Yun. Thank you guys. Bakit? Kung gusto nyo talaga manalo ng load, sa akin kayo bumoto. Talaga? At saka we play fair and square. Don't speak too soon. Okay, Maui. Hindi natin mapalindigan. Okay, Orla Melendez, congratulations! Thank you, Mama Chen, at Grace Notes. Maraming salamat. Napaka-game. Sobrang gay. Ang saya. And pre-order ang kanilang vinyl record. Yan. And that is it para sa ating Vermont na Monday. Spread happiness lamang po, mga kapatid. Isang makabuluhang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. At susunod na po ang Frontline sa umaga. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama ang inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang